Hi, hello. Good morning. Dito na naman tayo, nagbabalik. Welcome back to our channel. Meron ako ditong module na ang tagal na to sa akin. May mga stock tayo ditong module. Yan. Minsan ay nalolobat na yung battery natin dahil hindi lahat ng oras ay meron tayong ideal weather condition. So, gamit na gamit yung solar natin dito. At syempre, may mga oras na hindi maiwasan, lahat ng mga appliances natin ay ginagamit lalo na weekends. Yung refrigerator natin ay palaging naka-on yan, yung washing machine, yung 3 computer sa baba, and dito sa toolshed ay ginagamit mga bata syempre dahil may mga projects and may mga trabaho. So dito, meron tayong yan, yung blue carbon natin and itong BYD natin dito sa kabila. Kaso minsan talagang hindi kinakaya, lalong-lalo na kung yung ang panahon ay maulan. So, pag ganun yung nangyayari, nalolobat yung mga battery natin at di kinakaya. So, kung wala ako dito, nagkakaproblema sila dahil hindi nila alam kung paano ang gagawin sa setup dahil di naman nila alam yung mga pag-operate dito sa ating setup. So, itong module na to ay gusto kong ilagay, i-discuss natin to kung para saan to. Charging module ito actually. Matagal na to sa akin pero nakalimutan ko na kung paano siya gamitin. Anyway, at gusto ko tong gamitin, maybe ilagay ko dito sa lagyan lang ng spacer dyan. Itabi ko dito sa LBD natin or low voltage module natin. So, ang function nito, pag nalobat na yung battery, sa designated voltage niya, for example is 12.4, 12.6, ganyan, pwede mo siyang i-set up. Ang gusto ko dito, pagdating sa 12.6 ng battery, ay magcha-charge na siya para hindi mapuputol yung yung connection at hindi mapuputol yung paggamit ng kuryente natin. So yan, i-check natin to, dali natin dun sa table para mas makabelo. Okay, thank you. Okay, so para ma-illustrate ko sa inyo kung ano yung function itong ating module. So ito yung relay niya. Yan. Ito ay 30 amps relay na I believe meron tong 5 volts na coil sa loob. Malaki yung relay niya tulad ng ibang mga ginagamit natin dito. So yan. Dito meron siyang display. Yan yung likod niya. HCWL30A. So dito merong positive sa CH positive, CH negative at yung BT or battery negative and positive. CH stands for charging, or dito kasi ang ilalagay natin dyan ay yung power supply natin. Dito yung positive niya at dito yung negative. Dito naman yung negative ng battery at saka positive. Now ang function nito, pag inabot yung voltage niya, mas maganda siguro ay i-power on natin. Sige, gamitin natin tong natin dito. Itong ating yan, may bench power supply tayo dyan para siya yung magsisilbing natin, power source. So, ito ay nakakonect sa natin, power supply at connect natin sa positive. Ilalagay natin to doon sa ating power wall para mag-sustain ng siya yung mag-sustain ng charging ng mga battery natin if ever na inabot yung voltage na lobat na siya. Okay, pag na-connect natin to ay mag-iilaw na yan. So yan, may nakalagay ditong NVE. Ibig sabihin yan is no battery experience or examined. So walang battery, no battery kasi wala pa naman nakakonect dito. So dyan, meron tayong set. Yan, pag na-click mo yung set niya, ay mag-cycle siya. Yan yung up, down, and yung timer. May timer siya. So, yan. Up, down, and yung timer niya. So, long press natin tong set. Yan. So, magbiblink yung screen niya sa up. Ibig sabihin, sa up, yan yung voltage na high voltage cut-off niya. So, dyan nakalagay ay 14.6. So, next, yung down naman. So, dalawa lang ito. Ang pantatlo niya ay yung timer niya na. So, yung down is yung low voltage na magcha-charge na yung ating battery na nakakonect dito. So, dito 11.5. So, halimbawa, ilagay natin sige, 11.5 lang muna. Then, next is, meron siyang up. Yan yung timer. So, ito yung minutes at sa kabila yung hour. So, dito sa minutes, pwede natin yung i-change. Yan.
kung itataas, then ito naman kung ibababa. So sa ngayon, para matest natin, ay maglalagay tayo dito ng battery. Para matest natin yung function nito, kung paano siya gumagana or paano siya gagana sa solar power wall natin. Okay, so long press again. Tapos pwede mo din tong ilong press dyan, may mga function yan. Yung LP on, tapos off. Ito yung screen. I believe ito yung screen ng itong display. Kung mag-off yung display niya. So sige, lagay natin sa on. Then meron din dito. Try natin sa down, long press, on, off. Ito pala siguro. Ito yung, anyway, makikita natin mamaya. Kasi mahirap ito at walang manual. Sige, on lang natin lahat. So, lagyan natin ng battery. Ito yung gagamitin natin. Itong battery na to. At kuha tayo ng wire. Yan, meron akong wire dito. Lagay natin to sa positive side. Wala yung mga natin dito na lang. Para makita nyo lang kung paano siya gagana. Para ma-illustrate ko lang sa inyo. Magkaroon lang kayo ng idea kung paano to pagaganahin sa ating mga solar setup. Ipit lang kasi lang naman to. For the sake of ma-illustrate ko lang sa inyo. So dito yung positive ng battery. Ito yung positive niya. Dito sa pinakababa. Pero pag nilagay na natin to sa sa setup natin ay syempre dapat may mga terminal lugs na yan para maayos yung connection niya. So dito ay madedetect niya na yung ating battery. So dapat mawala na itong NBE. Yung NBE na yan, pag nilagay na natin tong negative ng battery ay dapat matanggal na. Okay. So natanggal na yung NBE at may reading na tayong 13.06. Yan. So ito yung ito yung voltage ng battery na. So dito, pag inabot yung down niya, long press natin. So ang up niya is 14.6. Pag inabot yung voltage na 14.6 ay mag-stop na siya ng charging. So dito naman sa down 11.5. Pag 11.5 ay mag-start na siya mag-charge. Okay? So dito meron tayong timer. So lagyan natin ng timer. Let's say lang. 1 minute lang. Sige. Okay, then long press para ma-activate. Yan. So nagpula siya. Ibig sabihin yung battery natin ay 12.9 volts. So nagpula, nag-disconnect. Nag-disconnect siya. So dito, pag inabot niya yung 11.5 na nakalagay natin dito, yan 11.5. Kikita ba? Yan, may nakalagay tayo dyan. Yan, makikita nyo yung down. Yan, 11.5. Okay. So, pag nakuha niya yung pag na-reach niya yung 11.5, ay dapat mag-charge ito at yung red indicator natin dito sa gilid ay dapat lumipat sa green. So, i-on natin to para ma-discharge siya. Madali lang naman yan dahil medyo mahina na tong capacity nitong battery na to. Kaya ginawa ko na lang nga na pang ilaw. So, yan, 11.8. So, masdan nyo, pag 11.5, dapat mag-charge yan. Yun. Nag-charge siya. Pero may nilagay tayong, timer. May timer yan. Yan. Yung 1 minute, after 1 minute, ay mag-i-stop to mag-charge. So, yan yung function ng, natin, ng timer. So, kung hindi nyo lalagyan ng 1 minute, ay wala namang problema. Ang mangyayari lang dyan, mag-charge lang siya, hanggang ma-reach niya yung 14.6 na natin, na yan, yung up. So ngayon may 1 minute tayo, then after 1 minute, dapat mag-cut off yan. Mag-stop siya pag-charge at magre-red yung indicator dito sa baba. So antayin natin. Dali lang yan. So 1 minute, malapit na. Dapat mag-cut off yan. Yun, cut off na. Ganun lang po ang function nito. Yan, nag-on naman siya. Kasi, na-reach niya na yung 11.5. Kasi nga itong battery natin ay medyo mahina na yung capacity niya. Hindi na siya nag-hold ng charge. Kaya yan, ginawa ko na lang pang ilaw-ilaw to. So, nag-charge siya uli.
para makita nyo. Yan, nagcha-charge. Then after 1 minute na sinet natin ay magdi-discharge. So may idea na kayo, I mean mag-cut off siya. So may idea na kayo kung paano to ginagamit. Ganun lang po kasimple. At ilalagay natin to dun sa power wall natin. At mag-ano tayo ng power source niya, yung ating bench power supply. Para pag na-reach yung low voltage na desired natin sa ating mga lithium batteries ay magcha-charge siya. Para masustain siya hanggang umaga. Kasi may mga panahon, yan, nag-disconnect at nag-charge ulit. May mga panahon na yung mga maulan na panahon at hindi masyadong nakakapag-charge. So para hindi tayo na-istorbo sa mga madaling araw, ang mga alanganin na oras, ay mag-charge ito. At plano ko ay yung time nito ay iset ko lang sa maybe siguro lagay ko lang to sa 1 hour, ganyan, or 2 hours maybe. At depende na sa atin kung ilang amps yung i-charge natin. Meron tayo dito ang silicone na DC wire. Maganda yung pagka nito. Gusto ko yung wire na to dahil lang siya, lambot siya. Yan, 13 AWG. Nakikita ba? Yan, 13 AWG yung size niya. Parehas yan, saka itong red. May dati na to pero papalitan natin yan. So, kakatingin na lang natin to. Meron tayo dito mga lug connectors. Hanap tayo ng size na pwede dito para sakto lang. Yan, crimp lang natin. Make sure na maigpit. Kulang ako ng insulator dito para malagyan siya dito ng cover. Anyway, pwede na yan. At lalagyan na lang natin mamaya pag nahanap natin yung nawawala na naman kasi yung ating mga insulator dito. Okay lang yan. Yan na lang natin yan. Ang importante mahigpit. Yan. Okay, lagyan pa rin natin ng kahit papano. Lagyan natin ng tape kasi yung niyan, yung parang mga hibla niya, baka magkadikitan. Medyo malapit lang yung mga terminal nila dyan, baka magkadikitan. May mga sobra-sobra kasi. So, lagyan pa rin natin ng tape. Pag mga ganyan ay nilalagyan ko nitong maliit na zip tie kasi later on yung mga electric tape natin nabukas yan. Pangit ang tingnan. So, lagyan lang natin ang support para hindi na siya gumalaw. Okay. Nawawala kasi yung mga insulator ko dito. Kaya ito na lang yung ilagay natin. Electric tape na lang. Yan ang mahirap pag dumadami na yung mga gamit. Nagkakawala na. Ang hirap pa naman hanapin ang nawawala. Anyways, ayan. Ganon din yung gagawin natin dito sa isa. So, guro ay para mas madali ay shortcut na natin yung ating video. So, ayan. Kita ko lang sa inyo itong pag-connect natin ito. Then, yung isa ay cut na natin at ilagay na natin to dun sa ating battery. So, ito yung positive niya. So, dito. Okay. Saan na yung ating ayos. So, next is yung natin ay yung negative. Pitin na lang at medyo malaki. So, lalagyan natin to dito ng mga spacer para hindi siya nakadikit sa wall. At makahinga pa naman yung natin, yung mga diagram dito. So, ganyan yun. Ang itsura niya. Okay. So, dito na lang, positive and negative papunta sa ating power supply and dito yung papasok sa battery natin. Okay, lagyan natin to ng mga terminal lugs at dito sa kabila din ilagay na natin sa ating power wall. Okay. Tapos na siya. Na-wiringan na natin. So, magiging parang ganap nito ay support lang naman to. Support lang sa ating batteries if ever na malobat. So, yan. So, kabit na natin sa ating power wall. Okay, let's go. So, yung positive ay
Dito natin ilalagay sa positive bus bar ng ating battery. Yan. Nilagyan ko to ng bus bar para pag mga ganitong trabaho ay madali tayong makakapag-connect. Dito natin to ilalagay. Break muna natin to para safe, baka kadikitan pa. Itong negative nya ay dito natin ilalagay sa may shunt, yan, para kabasa natin yung reading para pumasok sa ating PCEM 015, para pag nag-charge siya ay kita natin yung charging nya. So pag nag-charge na yung ano natin, ito ang ano natin dito, yan, module, ganyan yan. Pag nag-charge siya, ipapasok dito sa ating shunt para babasa ng ating PCEM 015. So sige, let's try. Iyon natin yung ating power supply dito. Naka-plug na siya sa kuryente. Yan. At nag-on na siya. Okay. Meron siyang 13.44 volts. Set natin to dito, long press. So naka 14.6 siya. At yung down niya is 11.5. Iakyat natin yan. Ilalagay natin yan sa 12.7 or 6 maybe. 12 point sumobra. Lagay natin sa 12.6. Yan. So pag 12.6 ng battery natin, magcha-charge siya. At lagyan lang natin ng at least 1 hour lang. Yan, zero natin to. Oops. Yan, 1 hour lang na magcha-charge para hindi naman masyadong makikuryente. Dahil if ever malubat ito around mga 2 AM or 3 AM, so after 1 hour magcha-charge lang siya. Makasustain lang siya hanggang sa sumikat na yung araw para mag-charge na siya sa ating solar panel. So yun yung mangyayari dito. Magsacycle lang siya. So dito 14.6 lang tayo. Yan, long press. So naka na yan, standby na yan at naka-trigger na yan. Pag inabot yung sinet up natin na voltage na 12.6, yun ay magcha-charge siya ng 1 hour. Dito sa power supply natin ay 14.6 din siya. Pero yung amps niya 8 amps lang. Ano lang naman kasi to, support lang naman to. Let's say 8.5. Yan, para hindi masyadong kasi yung wire na ginamit natin ay lang, medyo lang to, medyo maliit lang siya. Anyway, 13 AW dyan, okay naman yan, safe naman yan. So yan lang, ganyan lang yung amps natin, 8.5 lang yung amps na dadaloy dito sa ating wire. So yan, okay na. So matitesting natin to pag nalubat na yung battery. At least may support, hindi siya mauubusan. At mapoproteksyon na natin yung mga battery natin na ma-over discharge. Kasi dito sa high power relay natin, dito pag nakaset ito sa isang battery natin na blue carbon, pag nalubat ay lilipat siya sa ating BYD. However, pag yung BYD ay na lowbat din, wala na siyang lilipatan, hindi siya babalik. So yan, kaya ang mangyayari dito tayo aasa sa ating module na pag nalobat yung BYD natin ay ito yung sasalo. Pag inabot yung 12.6 ay magti-trigger ito at magcha-charge. 14.6 volts at 8.5 amps. So okay. Okay,
So palagi lang yan naka-standby, but mostly pag gabi lang syempre. Dahil ngayon ay nagche-charge tayo sa ating solar panel. So pag may mga araw na mahina yung charging, tsaka lang natin yan i-activate. Yan. So dito ay pwede nating i-off muna dahil maganda naman yung charging ngayong araw. So i-off natin to. Yan. At mawawala na rin yan. Okay? So pag gabi na at alam nating hindi aabutin yung ano natin, yung power, saka natin yan i-activate. Okay, thank you very much. Dito na lang. So hanggang dito na lang po ang video natin. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless, keep safe. Bye.